po sa ating pong mga pag-aawitan, bilang paghahanda po natin sa ating pong pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Marahil po ay dagdagan na lamang po ang ating pong mga awit nang sa gayon ay may time pa rin po ang mga kapatid natin na makahabol po lalong-lalo na sa ating pong pag-aaral po sa mga salita po ng Diyos. Sige po, awitin po natin ito pong naka-flash sa ating mga screen, Palasyo sa Kaitaasan, at pakiusap ko lamang po sa mga kapatid po ay panatilihin po nating nakamute ang ating pong mga microphone. Maraming salamat po. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit ay naghihintay ang kaharian ditong lantan. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad saklang. Walang sarili, tirahan tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tulong. Pansamantala naglalakbay dito hanggang bumato sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Punin po ang Diyos sa ating pong inawit at ngayon po ay hingin po natin kay Brother Abel na pangunahan po tayo sa isa pong panalangin. Sige po, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at mga pangalan po sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na muli ay binigay po sa bawat isa po sa amin. Upang minsan pa kami po ay magsama-sama
upang mag-aral din po sa inyong mga salita. Dalangin din po namin nawa ingatan at pangunahan din po kami sa mga tirahan po namin sa gabi pong ito. At dalangin din po namin maging sa amin pong internet connection ay wala pong maging hadlang sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita. At patuloy din po na katagpuin po ninyo ang amin pong pagkaing spiritual sa gabi pong ito. Tunay nga na pagpalain din po ang bawat isa na nasa amin pong Google Meet. At patuloy din po sa mga kapatid po namin na hindi po namin kapiling sa gabi pong ito. Patuloy din pong ingatan po ninyo sila. At gayon din po nawa ay sa mga susunod din po na pagtitipon tulad po nito ay makasama rin po namin sila. Ganoon din po ang aming pong anak, ang iyong pong anak na gagamitin sa gabi pong ito. Tunay nga na pangunahan din po siya at patuloy na gabayan, ingatan at bigyan ng katalinuhan din po na nagbubuhat po sa inyo upang malaya rin po na mahayag ang iyong pong mga salita sa gabi pong ito. At pangunahan din po maging sa magandang panahon na mayroon po kami. At binabalik po namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan po namin po manunubos na si Kristo Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat po Brother Abel sa panalangin. At marahil po ay minsan pa po tayong umawit po bilang ating pong paghahanda sa pakikinig po ng mga salita ng Diyos. Awitin po natin sa lupang mataas. Buhay ko'y umaakyat bawat araw, isang taas, dalangin ko'y walang likas. Diyos sa langit ay ilipat, buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tukman hanggang sa langit umatang. Ayaw kong laging may takot at alinlangan ang loob, kung ang iba'y di ang tugtog, ang nais ko ay tumayo. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas hanggang sa langit umatras. Ang aking ibig tirahan, itaas na sa libutan, kahit tukso'y lumagsama, pag-asa mo'y di bubuwan. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas hanggang sa langit umatras. Ang karurugay nais ko na maabot hanggang dulo, hindi matutugot ako hangga't
Patuloy po sa Diyos ang kaluwalhatian at ang papuri sa mga awitin po natin. At marahil po ay ihanda na po natin ang ating pong mga sarili, ang ating pong mga puso't isipan sa pakikinig po ng mga salita ng Diyos. Bibigay ko na po sa ating pong tagapagturo kay Brother Wilson Gutierrez po. Magandang gabi mga kapatid at purihin po natin ang Panginoon sa patuloy na pagkakaloob niya po sa atin ng online Bible study. Bagamat tayo ay magkakalayo ay ating naidadaos ng mapayapa at mapagpala ang ating mga gawain sa Panginoon tulad ng ating online Bible study. Kahapon nag-uusap kami ni Brother John. Tinatanong ko siya, sabi ko, Brother John, natapos na ba natin yung Book of Colossians? Ang sabi niya parang hindi pa, pero hindi kasi ako mapalagay dahil alam ko ay atin nang tinalakay yung chapter 4 at pinag-aralan nga natin yung iba't ibang mga pangalan na pinasalamatan at mga bumati sa mga taga-Colosas dito sa chapter 4 ng Colossians. At nung balikan ko yung ating mga online Bible study video, ay yun nga at nakita ko ay natalakay na natin ng pahapyaw yung chapter 4 ng Colossians. Kaya sa tulong at biyaya ng Panginoon ay ating tatalakayin naman ngayon ang aklat ng Tesalonica. Ang unang Tesalonica at ang pangalawang Tesalonica. Marahil ay ang ating pag-aaral ngayon ay isang introductory studies sa book of 1 Thessalonians para makuha muna natin yung bird's eye view niya. And then sa mga susunod na araw, sa mga susunod na pag-aaral natin ay ididetalye natin at bibigyan natin ito ng mga reflection o yung mga practical, spiritual na mga lesson. Sa ngayon ay atin munang kunin yung tinatawag na introductory studies in the book of 1 Thessalonians. Pero bago yan ay tayo ay manalangin muli. Ama, salamat po sa gabing ito. Umaasa po kami na kami po ay yung sasamahan sa patnubay ng Espiritu Santo upang ang mga bagay po na aming mapag-aaralan mula sa iyong mga salita ay magdulot ng kalakasan, maging pagpapala sa bawat isa po sa amin at magsilbing liwanag upang makapamuhay kami bilang isang iglesia na naaayon sa iyong kalooban. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin sa nagdaang panahon sa pag-aaral ng mga epistola sapagkat nakikita po namin kung paano po kayo ay gumagawa, kumikilos, at kung paano po namumuhay ang mga anak mo bilang isang iglesia. Pagpalain mo po, O Diyos, ang gabing ito, pagpalain mo po ang bawat tahanan, at nawa po ay maliwanagan kami mula sa iyong mga salita. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sa ating introductory studies sa book of 1 Thessalonians ay mayroon tayong mga ilang titignan. Una, sinong sumulat, kailan sinulat, saan sinulat, at bakit ito isinulat. Kaya sa tulong at biyaya ng Panginoon, yan yung ating
mga tatalakayin. Alam ba ninyo na ang epistles of Paul sa Thessalonica, ayon sa mga nag-aaral sa Biblia, isa ito sa mga nauna, kung hindi man siya yung pinakauna, kasama siya sa mga naunang bahagi ng New Testament. Itong letter of Paul in Thessalonians. At ito ay naisulat sa second missionary journey ni Apostol Pablo. Alam naman natin na ang iglesia sa Thessalonica ay nagsimula sa second missionary journey doon sa Acts chapter 17. Nandoon yung kasaysayan ng kung paano napasimulan ng Panginoon through Paul yung iglesia sa Thessalonica. Bagamat ang sanhi o dahilan ng pagkarating ni Pablo sa Thessalonica ay dahil sa masidhing pag-uusig, siya ay pumunta doon sa Thessalonica at sa biyaya ng Panginoong Diyos sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ay napasimulan ang iglesia sa Thessalonica sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Kaya maliwanag na ang sumulat ng aklat ng Thessalonica ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Bagamat nababanggit ang mga pangalan ni Silvano, siya rin ay si Silas, no? Silvanus ay siya rin si Silas. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan ng Diyos. Doon sa unang Thessalonica chapter 1. Verse 1, maliwanag na si Pablo ang sumulat, naka-address sa mga taga-Thessalonica, at ang napakaganda kay Apostol Pablo ay kasama niya doon sa kanyang sulat, bagamat siya yung penmanship, ay si Pablo, ang sabi niya, si Pablo at si Silvano at si Timoteo. Napakaganda na tignan itong paunang pagbati. Sapagkat nangangahulugan ito, alam niyo yung greetings sa panahon ng tinatawag natin na sa panahon nila Paul, ancient times, no, o maging sa New Testament times, ay napakahalaga ng mga greetings. Sapagkat ito ay nagpapakita na ikaw ay bahagi, ikaw ay kasama, nagbibigay din ito ng, ang pagbati ay nagdadala ng gladness o kagalakan, both sa mga sumusulat at sa mga sinusulatan. At lalo na yung tinatawag na belongings, yung ikaw ay kabahagi, ikaw ay kasama. Sapagkat tunay na ang iglesia ay inialintulad sa katawan. Mayroong iba't ibang sangkap na nagkakaisa. At ganyan ang daladala ng mga pagbati. Bagamat si Pablo ayon sa talatang 2 ng Gawa,
chapter 17, sinasabi roon, meron kasing mga dispute, or siguro tingnan din natin yung sa Acts 17 verse 2, na ayon sa mga scholar, basahin ko na lang dito sa Bible ko para hindi ako nawawala, na huhuli yung ating. Ayon dito sa Gawa Kapitulo 17, talatang 2, ang sabi rito, at si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. Kung titingnan natin yung 3 Sabat, Sabat is Saturday, kung sinasabi rito na Paul as his manner went in unto them, and 3 Sabbath day reason. No? At doon, kasi after nito ay dumating na ang mga persecutor, mga Jewish persecutor, kaya sa mga sumunod na mga talata ay umalis si Pablo doon. Kaya sa verse 10, ang sabi rito, at pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonica. Kaya kung titingnan natin, Paul stayed almost 3 weeks doon sa Thessalonica. Kung titingnan natin ay napakaikling panahon. Pero ang sabi naman ng mga ibang Bible scholar, baka hindi lang 3 weeks. Kung pagbabasihan, ang sinabi ni Pablo sa Pilipos, Kapitulo 4, sapagkat sa Pilipos, Kapitulo 4, sinasabi ni Apostol Pablo, Pilipos Kapitulo 4, talatang 15 hanggang 16, ang sabi rito, gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapigatian. At kayo, mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipag-isa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Verse 16, sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala kayong minsan at muli, means twice, para sa aking kailangan. Kaya kung pagbabasihan ang sinasabi na ito ni Pablo, yung financially support niya ay twice siyang nabigyan. Although, ang sabi nga ng iba naman, hindi naman sinasabi rito na siya ay sinisupport monthly. Sapagkat, ang sabi naman ng iba, sapagkat tinuro naman ni Apostol Pablo, bagamat nauna ang Thessalonica, tinuro naman ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagkakaloob doon sa unang Korinto, Kapitulo 15 o Kapitulo 16, ang sabi ron ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. Kaya dito naman, ang turo concerning sa pagkakaloob, ang sabi ni Pablo, maganda every
first day of the week. Tuwing unang araw ng sanlinggo. At ito ay nababakap din sa Old Testament na kapag ka sila ay magkakatipon, ang sinasabi ng kautusan, huwag kayong pupunta na wala kayong dala-dala. Ibig sabihin na i-offer sa Panginoon. Kaya, alinman ang katotohanan dito sa dalawang ito, maliwanag na dito sa pinag-aaralan natin ay si Pablo ang sumulat at ito kung titignan natin, ito ay naisulat noong si Pablo ay nasa Corinth. Kaya yung tanong na kailan at saan, makikita natin ito. Una siguro, buksan muna natin yung Acts chapter 18, 1-5. Sapagkat nakita natin dito sa Aklat ng Mga Gawa, maganda kasi po na makita natin yung background nung epistles. Kaya napakalaga rin na sa ating introductory ay makita natin ito. Maliwanag na ito ay early letter. Katunayan, makikita natin dito sa Acts 18, 1-5. Nung umalis sila Pablo sa Thessalonica, ang sabi, pagkatapos ng mga bagay na ito'y umalis siya sa Atenas at napasa Corinto. At nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto na hindi pa nalalaong nanggaling sa Italia, kasama ni Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma at siya ay lumapit sa kanila. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at sila'y nagsigawa sapagkat ang hanap buhay nila ay gumawa ng mga tolda. At siya ay nangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga at tinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Grego. Datapwat nang si Silas at si Timoteo ay magsilusong mula sa Macedonia, si Pablo ay napilitan sa pamamagitan ng salita na sinaksiyan sa mga Hudyo na si Jesus ay siyang Kristo. Kung papansinin natin dito, si Pablo ay dumating sa Corinto at dito sa Corinto ay muling nagsama sila Silas, Silvanus or Silas at si Timoteo. Sila ay naiwan doon sa Thessalonica at sila ngayon ay nakisama uli. Sila ay, sabi niya rito, datapwat ng si Silas at Timoteo ay nagsilusong mula, alam naman natin, ang Macedonia, ang Thessalonica ay sakop ng Macedonia. Kaya maliwanag na dito sa pagkakataong ito, at makikita rin natin doon sa unang Thessalonica, chapter 3, nang mabalitaan ni Apostol Pablo ang kalagayan ng mga taga-Thessalonica nung siya ay umalis doon at pumunta sa Corinto, ang sabi, chapter 3, 1 and 2, kaya't nang hindi na kami mga katiis, ay minagaling naming maiwang nag-iisa sa Atenas. At aming sinugo si Timoteo na aming kapatid at ministro ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo upang kayo'y kanyang patibayin at aliwin tungkol sa inyong pananampalataya. Kaya, tingnan natin, nagmisyon sila sa Thessalonica, pero nang dumating ang pag-uusig, umalis si Pablo, naiwan si Timoteo at si Silas doon sa Thessalonica, at si Pablo ay nasa Corinto, at nung si Pablo ay nasa Corinto, si Silas
at si Timoteo ay pumunta doon sa Korinto. At maaring doon nila ibinalita ang kalagayan ng mga believer doon sa Thessalonica. Kaya si Pablo naman ay sumulat siya. Kaya kailan sinulat at saan sinulat? Doon sa Thessalonica. Actually, parang konting panahon lang ito. Kaya nga, sinasabi na isa sa mga early epistles of Paul ay yung sa Thessalonica. Dahil hindi tumagal, hindi nagtagal, ay gumawa siya ng sulat. At ano yung mga laman ng sulat? Bakit siya sumulat? Una, upang pasalamatan at ikomen o purihin sapagkat naibalita kay Apostol Pablo na ang kanilang pananampalataya ay lumalago, nagpapagal sila sa pag-ibig at nagtitiis dahil sa pag-asa. Nagtitiis dahil tandaan natin, Paul left in Thessalonica because of severe persecution. But in spite of that, dahil sa kagandaang loob ng Diyos, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, dahil sa kanilang pananalig sa Panginoong Diyos, ang sabi sa verse 3 ng chapter 1, sabi rito, aming inaalalang, verse 2, nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na aming binabanggit kayo sa aming panalangin, na aming inaalalang walang patid sa harap ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig, pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Isa ito sa mga dahilan bakit siya sumulat, upang sila'y purihin, sila'y pasalamatan. Kaya isa ito sa mga laman ng sulat ng Thessalonica. At sa mga susunod na pag-aaral natin ay tatalakayin natin ang mga bagay na yan. Marami silang sa kabila ng infant church. No? Kaya hindi po kailangan na matagal na tayo bago natin maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya naman ang sabi sa verse 8 and 9, o yung tinatawag na dito sa chapter 1, yung sila ay, kasi ito yung laman ng chapter 1 eh. Yung laman ng chapter 1, ito yung purpose ng letter eh. Una, para sila ay palakasin at sila'y purihin dahil sa kanilang pananampalataya. At ganun din na patibayin sila o i-exhort sila na sila ay sa kabila ng mga pag-uusig, sila ay mamuhay na may kabanalan. Ang sabi rito sa verse 7 ng chapter 4, sapagkat tayo tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya yung sanctified life, sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga pagsubok,
Sa kabila ng mga kahirapan na kanilang nararanasan, magpatuloy sila sa pamumuhay na may kabanalan. At sa chapter 4 ay binigyan linaw din ni Pablo sapagkat darating ang Panginoon. Yung rapture. Kaya ito yung very interesting topic dito sa 1 Thessalonians. Sapagkat dito ay inilahad ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagdating ng Panginoon. Yung tinatawag na rapture. At in-encourage niya rin sila na sa chapter 5, dito hanggang sa matapos itong chapter 5, na lumago at magpatuloy sa Panginoon. Yan yung mga purpose ng letter ng 1 Thessalonians. Kaya, isa itong napakahalaga na epistles ni Paul. Kaya naman, ang bilin, ang kauli-uliang bilin ni Pablo, sapagkat ito'y naglalaman hindi lamang para sa iglesia, kundi sapagkat ang iglesia ay kinabibilangan ng individual at mga personal na mga mananampalataya. Pinagbilinan niya na ang mga katotohanan na isinulat niya rito ay ipaabot sa lahat ng mga Kristiyano. Kaya ito ay very important sa atin. As a believer, as a local church, kasi ang sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5, sabi niya, pansinin ninyo, I charge you. Sabi niya, idinadaing ko sa inyo, alang-alang sa Panginoon, na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Although, kaya nga, doon sa Colossus, sinabi niya, basahin ninyo ang sulat na ito at dalhin nyo sa Macedonia. At basahin nyo rin yung sulat sa Macedonia. Yun yung sinasabi ni Pablo dito sa Colossus. Sabi sa verse 16 ng chapter 4, at pagkabasa ng sulat na ito sa inyo ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea. At basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Kaya very important itong letter po na ito. Kaya po, isang napakahalaga na katotohanan na makikita po natin dito na ang isang mananampalataya kailangan niyang magpatuloy. Yung tinatawag na consistent life. In spite of difficulties, in spite of persecution, ang isang mananampalataya ay nararapat na magpatuloy. Kaya dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 6, nang malaman ni Pablo ang mga sitwasyon ng iglesia sa Thessalonica, sabi niya, datapwat ng si Timoteo ay dumating sa amin ngayon na buwat sa inyo at nagdala sa amin ng mabubuting balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. At laging kami inaalalang mabuti ninyo na ninanasang makita kami na gaya naman namin sa inyo. Tingnan po natin. Dahil dito, yung verse 7,
Dahil dito'y nangaaliw kami, mga kapatid, tungkol sa inyo, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa lahat naming kagipitan at kapighatian. Sapagkat ngayon ay nangabubuhay kami kung kayo'y namamalaging matibay sa Panginoon. Sapagkat anungang pagpapasalamat ang aming muling maibibigay sa Diyos dahil sa inyo, dahil sa buong kagalakan na aming ikinagagalak dahil sa inyo sa harapan ng aming Diyos. Gabit araw ay idinadalangin namin buong ningas na aming makita ang inyong muka at aming malubos ang inyong pananampalataya. Ngayon patnugutan nawa ng ating Diyos at Amang ating Panginoong Yesus ang aming paglalakbay sa inyo. At kayo'y palaguin at pasaganain ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng mga tao na gaya naman ng amin sa inyo, upang patibayin niya ang inyong mga puso na walang maipipinta sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagparito ng ating Panginoong Yesus na kasama ang kanyang lahat ng mga banal. Mga kapatid, napaka very interesting itong Thessalonians. Hindi siya masyadong mga doctrinal kamukha ng mga Epeso, Pilipos. Subalit, ang unang Thessalonica ay punong-puno kung saan ay makikita natin yung kanilang pananampalataya. Kaya sa tulong at biyaya ng Panginoon ay atin itong hihimay-himayin yung kanilang pananampalataya, yung pananampalataya na gumagawa, pagpapagal, pag-ibig na may pagpapagal, pag-asa na may pagtitiis. Sa susunod po ay tatalakayin natin ang mga bagay na yan. For the meantime, sa ating introduction, nakita natin kung sino yung sumulat, kailan at saan isinulat, at bakit isinulat. Napakahalaga. At ito yung ating tatalakayin sa ating mga pagpapatuloy sa ating online Bible study. Siguro sa mga susunod ay titingnan natin yung mga key verse, no, yung mga every chapter, titingnan natin yung mga purpose, atin uling babalikan at ating bibigyan ng diin yung mga mahalaga na mga katotohanan. Kaya bawat chapter ay i-outline natin sa tulong ng Panginoon para nang sa ganon ay makita natin, mahimay-himay natin sa tulong ng Panginoon. Sa ngayon, nakita natin si Pablo ang sumulat at ito ay sinulat niya nung siya ay nasa Corinto, sapagkat doon sa Corinto ay from there, dumating uli si Timothy and si Silas at nabalitaan niya yung kalagayan ng mga taga Thessalonica, yung mga magagandang bagay. At syempre, meron ding mga actually, kaya sinulat niya yung chapter 4 about sa rapture para i-correct yung kanilang pagkaunawa doon sa bagay na yon. Kaya maganda ito na maganda rin na I suggest na basahin natin buo. Kung mabasa natin ang buo, paulit-ulit kung kailangan ay para pagka nag-aaral tayo na gagraps natin agad yung bagay na ating pinag-uusapan. Sa ngayon, nakita natin sino sumulat, kailan sinulat at saan isinulat at bakit isinulat. At nawa sa mga susunod natin pag-aaral, mga kapatid, ay lalo nating makita ang kagandaan ng salita ng Diyos, lalo na dito sa 1 Thessalonians. At sa aking pagbubukas, yung
Meron kasi ako nabasa na isang article regarding sa First Thessalonians, sa isang missionary. Sabi niya, lagi sa akin tinatanong ng mga new believer. Sabi niya, pagka tinatanong daw siya ng mga new believer, ano po ba yung maganda na basahin na books sa Bible? Genesis ba? Or sa New Testament, ano po ang maganda? Sabi niya, lagi niya sinasabi, yung Gospel of John, sabi niya, sapagkat doon, sabi niya, ang Gospel of John ay punong-puno ng katotohanan tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Yesus. Totoo naman yun, maganda. Kahit naman ako, yun din yung lagi kong sinasuggest. Pero sabi niya, sabi niya, nagbago yung aking pananaw nung aking mapag-aralan yung First Thessalonians, sabi niya. Kaya ngayon, sabi niya, after nung aking masusing pag-aaral sa First Thessalonians, sabi niya, nagbago yung aking pananaw. Tuwing tanongin ako ngayon, basahin mo yung First Thessalonians. Like First Thessalonians kasi, they are new believer. At sila'y iniwan. Sa kabila ng ayaw ni Pablo yun eh. But, napakaganda. God is faithful. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos, totoo yun. Yung sinabi ni Pablo sa Corinto. Kaya nasabi ni Pablo yun. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ang Diyos ang nagpapalago. Dahil nakita niya, tanging ang Diyos ang siyang nagpapalago. Kaya nawa ay ma-enjoy at hindi na ma-enjoy, ma-encourage tayo tulad ng mga Thessalonians at makapagpatuloy tayo sa ating pananampalataya sa kabila ng mga suliranin, kahirapan, at mag-focus tayo doon sa katotohanan na darating ang Panginoon. At yan ay madadaanan natin sa ating mga pag-aaral. Kaya hanggang dito lang siguro yung ating introductory studies dito sa salamat po sa gabing ito. Salamat po sa panimulang pag-aaral namin muli sa sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Salamat po sa pagbibigay ng liwanag sa amin tungkol sa sulat na ito, kung sino ang sumulat, kung kailan at bakit sinulat, at kung saan sinulat. Salamat po, Diyos, na ay gabayan at pangunahan mo kami sa aming mga susunod na pag-aaral at sa aming mga personal na pagbabasa at pag-aaral sa Aklat ng Thessalonica. Liwanagin mo ang aming mga puso. Magsilbi itong encouragement, magsilbi itong reminder, magsilbi ito na guide sa amin upang bilang isang iglesia, kami po ay makapagbigay din ng kaluwalhatian at kagalakan sa iyong harapan. At kami rin po ay maging kasangkapan mo upang matanyag ang Ebanghelyo. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat tahanan, pagpalain mo po ang bawat isa. Ang lahat po ng ito ay aming sa dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Balik ko muna po sa ating MC. Sige po, purihin po ang Diyos sa ating pong naging pag-aaral. Bagamat ito man po ay isang introductory po lesson sa First Thessalonians. Ngayon po ay kung meron po tayong question po, ay open na po tayo para po sa ating mga questions and answers po. Sige po, open na po natin yung ating pong mga mic at maaari po tayo makapagtanong. Marahil po, pakiusap ko po sa bawat isa, yung ating pong mga tanong ay ilimit po muna natin sa naging introduction po sa pag-aaral po natin
At yung iba po sigurong mga katanungan po na may kinalaman po sa mga susunod pang pag-aaral ay i-reserve po natin at yun po yung magandang mga pagkakataon po para makapagtanong. Sige po, open na po tayo sa mga question po natin mga kapatid. Sige po, may tanong po ba? Okay, sige po. Last call po, mga kapatid, kung meron man po tayong question po. Sige po, marahil po ang ating pong silence ay yan po ay anticipation, no, sa mga susunod pa pong pag-aaral po natin sa aklat pong ito. At ngayon po, sa ating pong pagwawakas, hingin po natin kay Brother Norman po na pangunahan tayo po sa closing prayer. Sige po mga kapatid, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa mga mabiyaya po mga sandali, sa panguna niyo po sa amin, sa pag-aaral po ng iyong mga salita, sa introduction po ng 1 Thessalonians po. At patuloy po na amin pong pinapasalamatan po bagamat ito po ay introduction po ay nagpapasalamat po kami sa ipinakita po ninyo na kalagahan po na pag-aralan po namin. Nawa ay kung paanong sa introduction ay nakita po namin ang pag-alala po ni Apostol Pablo sa pananampalataya po ng mga taga-Thessalonica, sa kanilang pong pagpapagal sa Ebanghelyo, sa kanilang pag-ibig at pag-asa po sa amin pong Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami at nawa ito po ay masumpungan din po sa amin po. Papatuloy po sa amin pong pananampalataya. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong anak na patuloy po na ginagamit sa ganito pong kaparaanan po. Patuloy po naming dinadalangin na patnubayan niyo po siya, pangunahan niyo po siya sa kanya pong buong pamilya, bigyan po ng iba yung kalakasan, hindi lamang po sa physical, at higit po sa spiritual, at patuloy po sa bawat isa po. Tulungan niyo po kami na magkaroon po ng malaking kagalakan po sa pagbabasa po sa inyo pong mga salita, lalo po sa online Bible study po namin, mapag-aralan po ng advance din po na mabasa ang mga pinag-aaralan po patungkol po sa mga series lessons sa New Testament. Patnubayan niyo rin po ang bawat isa po sa amin din pong pagpapahinga po ngayong gabi. At patuloy din po mga kapatid po namin, hindi po namin nakapiling po sa ganito pong pag-aaral sa pamamagitan po ng online, ay mabalikan po nila ang ganito pong pag-aaral po. Maraming salamat po, Ama. At patuloy na sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa dakilang pangalan lamang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa bawat isa. Good evening po, God bless po.